Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating book study series sa Aklat ng Matthew. At tayo po ngayon ay nasa chapter 3 na. Nais po natin talakayin sa ngayon ang tungkol sa forerunner of Jesus Christ. In Matthew chapter 3, verses 1 to 17. This is a book study series of the book of Matthew. And we are now in our message number 3. Again, Matthew chapter 3, verses 1 to 17. In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judea, and saying, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. And the same John had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins, and his meat was locusts and wild honey. Then went out to him Jerusalem, and all Judea, and all the region round about Jordan, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come, bring forth therefore fruits meet for repentance, and think not to say within yourselves, We have Abraham to our father. For I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. And now also the axe is laid unto the root of the trees. Therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire, whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor, and gather his wheat into the garner, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lightning upon him. And lo, a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am
well-pleased. Dumako po muna tayo sa pambungad na panalangin. O Panginoon naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, hinihingi po namin sa iyo ang karunungan sa aming pag-aaral upang lalo naming maunawaan ang dahilan ng iyong pagparito, ang iyong pagkatawang tao, ang iyong pinakalayunin, ang iyong misyon sa Israel at ang iyong misyon sa lahat ng mga tao. Ikaw, Panginoon, ang iisang tanging daan sa langit, hindi lamang hari ng Israel at ang Mesiyas, kundi hari ng lahat ng hari, aming tagapagligtas. Ipaunawa niyo po sa amin ang patungkol sa mensahe at ministeryo ng forerunner ni Jesus Christ na si John the Baptist. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Christ. Amen. Kapag tayo ay dumako sa Mateo Kapitulo 3, meron tayong makikitang lalaking lumitaw na nagbabalita tungkol sa pagdating ng banal na persona ng Diyos. Ang propetang ito ay ang forerunner ni Jesus Christ na mayroong tungkulin na ipakilala or introduce si Jesus Christ sa Israel at bandang huli sa buong mundo. Ang binibigyan natin ng diin sa araling ito ay ang trabaho ni John the Baptist ay ihanda ang bansang Israel para makilala si Jesus Christ, ang hari na maghahatid sa Israel sa kaharian. At si John the Baptist ang magpapakilala sa bansang Israel kay Jesus Christ. Mayroong 30 taon na agwat sa buhay ni Kristo sa pagitan ng Mateo Kapitulo 2 at Mateo Kapitulo 3. There is a 30-year gap in the life of Christ between Matthew chapter 2 and Matthew chapter 3. Sa chapter 1, si Kristo ay inilarawan bilang sanggol. Sa chapter 2, si Kristo ay inilarawan bilang bata. At sa ngayon naman, dito sa chapter 3, halos 30 years na ang nakakalipas, si Kristo ay malaki na. Ang layunin ng sumulat na si Mateo sa Kapitulo 3 ay hindi para ipakita kung ano ang ginawa ni Kristo bilang bata at ano ang mga laruan na kanyang nilaro sa chapter 2 bilang bata, kundi para ipakita si Kristo ay hari dito sa chapter 3. Kung ganoon, tayo ay tatalon na mula sa Kapitulo 1 at Kapitulo 2 na kung saan napatunayan na si Jesus ay hari in chapter 1 and in chapter 2. Patungo tayo sa Kapitulo 3 kung saan ipinakilala si Kristo ni Juan bilang hari. Oras na para ipakilala si Jesus Christ sa Israel bilang kanilang hari at ang propeta na pinagkalooban ng responsibilidad na magpakilala ay si John the Baptist na tinawag ni Jesus Christ sa layuning ito bilang pinakadakilang propeta sa lumang tipan. Ayon sa Mateo Kapitulo 11, talatang 9 hanggang 11. Matthew chapter 11, verses 9 to 11. It says, "But what went ye out for to see? A prophet? Yeah, I say unto you, and more than a prophet. For this is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Verily I say unto you, among them that are born of woman, there hath not risen a greater than John the Baptist. Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he." Ang unang main point natin ay Roman numeral number 1, the coming of John in verses 1 to 4. Dito ating titingnan ang mga ministries ni John the Baptist. Ang unang ministry ni Juan na ating makikita sa kanyang pagdating ay letter A, perform baptism to Israel. In verse 1. Ang ministry ni Juan ay bautismuhan ang Israel.
Matthew chapter 3 verse 1, it says, "In those days came John the Baptist." John the Baptizer. Pansinin po ninyo, isang layunin ng pagdating ni Juan ay para bautismuhan ang mga Israelita. Ang kakaibang katangian ng ministeryo ni Juan ay ang katotohanan na binautismuhan ni Juan ang mga Hudyo sa ilog ng Jordan. John the Baptist baptized the Jewish people in the Jordan River. Ang bautismo ni Juan ay walang kaugnayan sa anumang paraan sa bautismo ng mga mananampalataya. At dapat nating makita na ang bautismo ng Kristiyano ay hindi itinuro sa pangatlong kapitulo ng aklat ng Mateo. Napakalaking kalituhan ang nagresulta mula sa pagbibigay nito ng kahulugan na maikabit ang mga mananampalataya sa malungkot na legalismo. Ang bautismo ni Juan ay bautismo ng pagsisisi, baptism of repentance, na kung saan ang mga Hudyo ay nagsipagsisi sa kanilang mga kasalanan at publicly tinatanggap nila na kailangan nila ng hari at tagapagligtas upang sila ay iligtas sa kanilang mga kasalanan, upang silang mga Hudyo ay makapasok sa kaharian na kinikilala ang paghahari ng matuwid na hari ayon sa Matthew chapter 3 verse 6 to 8 and Luke chapter 3 verse 3. Matthew chapter 3 verses 6 to 8, "And were baptized of him in Jordan, confessing their sins. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees came to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who had warned you to flee from the wrath to come, bring forth therefore fruits meet for repentance." Again in Luke chapter 3 verse 3, it says, "And he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remissions of sins." Ang pangalawang ministry ni Juan na ating makikita sa kanyang pagdating ay, letter B, preach a message to Israel. In verses 1 to 2. Ang mangaral sa Israel ay ministry ni John the Baptist. Matthew chapter 3, verses 1 to 2. Preaching in the wilderness of Judea, and saying, "Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand." Dumating si Juan upang mangaral sa Israel. Ano ang mensahe ni Juan sa Israel? Ang unang mensahe ni Juan sa Israel ay, number 1, message that Israel need to repent. And verse 2, ang unang ipinapangaral ni Juan ay ang pagsisisi. Kinakailangan ng Israel na magsisi. Matthew chapter 3 verse 2, it says, "And saying, repent ye." O sa wikang Tagalog, magsisi kayo. Kinakailangan ng Israel magsisi. Ang partikular na salitang repent ay metanoia, isang Greek na salita na ang ibig sabihin kinakailangan ng Israel na baguhin ang kanilang pag-iisip. Baguhin ang kanilang isipan tungkol sa kung ano ang maghahatid sa kanila para makapasok sila o magmana sila ng kaharian ng langit. Dahil ang mga Hudyo ay mga makasalanan, wala silang righteousness na kinakailangan nila para makapasok sila sa kaharian. Ngayon, ang termino na repent ay isa din sa mensahe bukod sa faith or pananampalataya na naging hamon sa atin na gamitin sa kapanahonan natin kapag tayo ay lumalapit sa mga hindi mananampalataya at ating ipinapangaral sa mga hindi mananampalataya ang ebanghelyo ng kaligtasan, katulad sa patotoo ng mga alagad sa church age. Ayon sa Acts chapter 20 verse 21, it says, "Testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ." Or sa wikang Tagalog, na nagpapatotoo sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos
at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Katulad ng mga tagapakinig at katulad ng mensahe ni Juan, ay ang tagapakinig na Hudyo at mensahe ng pagsisisi na dala ni Pedro sa kanyang mahabang pangangaral sa Acts chapter 2 verses 14 to 39. Ngayon, ang mensahe ni Juan sa mga Israelita ay ang magsisi sa kanilang kasalanan or baguhin ang kanilang pagkaunawa kay Kristo sapagkat iniisip nila na hindi si Kristo ang dadating na Mesiyas at hindi si Kristo ang hari ng mga Hudyo. Iniisip nila na hindi si Kristo ang inuhulang kanilang hinihintay na darating. Kaya't maliban magsisi o baguhin ang kanilang pag-iisip, metanoia o repent kung sino si Kristo, hindi sila makakapasok sa kaharian ng langit na orihinal na ipinangaral ni Juan sa mga Hudyo. At ang terminong repent ay madalas din ginagamit sa grace period sa mga mananampalataya sa mga iglesia. Kaya naman ilang beses o ilang ulit ginamit ang salitang repent ayon sa Revelation chapter 2 verse 5 para sa iglesia ng Ephesus at verse 22 sa iglesia ng Thyatira at maging sa Revelation chapter 3 sa verse 3 sa iglesia ng Sardis at sa verse 16 chapter 3 sa iglesia ng Laodicea. Halimbawa, ang pagsisisi ng iglesia sa Ephesus dahil kanilang iniwanan ang kanilang unang pag-ibig na si Kristo. Revelation chapter 2 verse 4. Ganon din sa Revelation chapter 2 verse 20 to 21, ang kasalanang espiritual na pakikiapid sa mga Diyos-Diyusan or sins of compromise ng iglesia ng Thyatira. Ganon din sa Revelation chapter 3 verse 2 patungkol sa kasalanan ng iglesia ng Sardis na hinang-hinana sa espiritual na katayuan at nag-aandap-andap na malapit ng tuluyang mamatay ang apoy o init sa kanilang buhay Kristiyano. Ganon din sa Revelation chapter 3 verse 16 na binanggit ng Diyos na kasalanan ng iglesia ng Laodicea ang pagiging malahininga or lukewarmness, alanganing mainit or alanganing malamig. Sabi ng Diyos, isusuka kita. Ngunit sa ating konteksto, isinisigaw ni John the Baptist ang mensaheng repent na kailangan ng Israel magsisi dahil sa maling pag-akala o maling pagkakilala nila kung sino si Jesus. Kailangan nila ng pagbabago sa kanilang mga isipan, repentance bilang makasalanan at kilalanin si Jesus ang Mesiyas na kanilang hinihintay at ang hari ng mga Hudyo at ang tagapagligtas ng Israel upang sila ay pumasok sa kaharian ng langit. Ang pangalawang mensahe ni Juan sa Israel ay number 2, message that the kingdom of heaven is near. In verse 2, ang mensahe ni Juan ay ang kaharian ng langit ay malapit na. Matthew chapter 3 verse 1. For the kingdom of heaven is at hand. Or sa wikang Tagalog, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ang kaharian ng langit ay malapit na. Sa Greek, ito ay literal na mababasa the kingdom of heaven or the kingdom of heavens, or sa Tagalog, ang kaharian ng mga langit, ay malapit na. Ito ang unang beses sa loob ng 32 o 32 na pagkagamit ng katagang ito na tanging matatagpuan lamang sa aklat ng Mateo. Ang pandiwa na is at hand ay nasa perfect, active, indicative na ganito ang ibig sabihin. Katotohanan na mayroong nakalipas na panahon na kung saan ang makalangit na hari ay dumating na. Ang bugtong na anak ng Diyos ay pumarito at nagkatawang tao, ipinanganak sa Jerusalem,
Nasa halos 30 mga taon na ang nakalipas mula sa oras na ito na nangaral si Juan or John the Baptist at siya, si Jesus, ang dating sanggol, ang dating batang si Jesus ay dumarating na. Narito at malapit na. Yon ang ibig sabihin ni Juan ng for the kingdom of heaven is at hand. Ngayon, pakiunawa po natin ito. The kingdom of the heavens or ang kaharian ng mga langit ay hindi ang iglesia or church. Gustong-gusto ng mga Hudyo ang pangalawang mensahe ni Juan patungkol sa ang kaharian ng langit ay malapit na. Subalit ayaw or kinamumuhian ng mga Hudyo ang unang mensahe ni Juan na ang bansang Israel ay kailangang magsisi sa kanilang kasalanan. Gusto ng mga Hudyo makapasok sa kaharian ng langit, subalit ayaw naman nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan. Ang pangatlong bagay tungkol sa ministry ni Juan na ating makikita sa kanyang pagdating ay, letter C, purpose is authorized by God. In verse 3, for this is he that was spoken of by the prophet Isaiah, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. Si Juan na mangangaral ay autorisado ng Diyos. Ang pagparito o pagdating ni Juan ay autorisado ng Diyos. Parehong maliwanag na inuhula sa lumang tipan nila propeta Isaiah ayon sa Isaiah chapter 40 verse 3 at ni propeta Malakias ayon sa Malakay chapter 3 verse 1 na bago ang hari ng Israel at Mesiyas na si Jesus ay dumating, meron munang forerunner na magpapakilala na darating bago si Jesus at ibabalita niya si Jesus sa Israel. Isaiah chapter 40 verse 3, it says, the voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Also in Malachi chapter 3 verse 1, behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant whom ye delight in, behold, he shall come, said the Lord of hosts. Ang pang-apat na bagay tungkol sa ministry ni Juan na ating makikita sa kanyang pagdating ay ang, letter D, personal appearance and diet. In verse 4, ang itsurang panlabas at ang kinakain ng mangangaral na si Juan. Sa Matthew chapter 3 verse 4, it says, and the same John had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins, and his meat was locusts and wild honey. O sa wikang Tagalog, si Juan ay nagsusuot ng damit na yari sa balahibo ng kamelyo at ng isang pamigkis na balot sa kanyang baywang. Ang kanyang pagkain ay mga balang at pulot pukyutan. Dumating si Juan na mayroong kakaiba o unique sa kanyang panlabas na kaanyuan o panlabas na itsura. At kakaiba din ang kanyang kinakain. Ang sinusuot na damit ni Juan ay mula sa balahibo ng kamelyo at ang kanyang baywang ay nabibigkisan ng balat. At ang kinakain ni Juan ay mga balang at pulot pukyutan. Si Juan ay isang lalaking magaspang, tigasin, na gumagala sa labas na titingnan ka sa mata ng diretsuhan at walang paligoy-ligoy, bagkos diretsuhang sasabihin sa iyo ang totoo. Ang pangalawang main point natin ay Roman numeral number 2, the commitment of people to John in verses 5 to 7. Ano ang tugon o aksyon ng mga tao sa hamon ng pangangaral ni Juan?
Matthew chapter 3, verses 5 to 7. It says, Then went out to him Jerusalem, and all Judea, and all the region round about Jordan, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Ang tugon sa ministeryo ng pangangaral ni Juan ay siyang uri ng tugon na inaasahan o hinahangad ng karamihang ministro o tagapangaral. Ang maraming mga tao na tumugon sa kanilang mga pangangaral at ganun nga ang ating nakita na marami ang tumugon sa hamon ng pangangaral ni Juan or John the Baptist, at marami ang lumapit sa kanyang paanyaya na mangagsisi sa kanilang mga kasalanan. Ayon sa verse 5 hanggang 6, it says, Then went out to him Jerusalem and all Judea and all the region round about Jordan, and were baptized of him in Jordan, confessing their sins. Subalit, kasama ng mga karaniwang tao na tumugon ay yung binanggit sa verse 7 na maraming mga Pariseo at maraming mga Saduceo ay nagsipaglapit din para magpabautismo kay Juan. Ayon sa verse 7, he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism. Ang mga Pariseo ay mga mahigpit. Sila ay mga separatist na mga reliyoso at mga legalist. Ang mga Saduceo naman ay mga hindi mananampalataya na rationalist na kanilang idinidenied kamanghamanghang mga bagay na ginawa ng Diyos. Unahin natin ang mga Saduceo. Hindi lahat ng mga saserdote ay mga Saduceo. Subalit marami sa mga Saduceo ay mga saserdote. I-preserve ng mga Saduceo ang autoridad ng nakasulat na salita ng Diyos, lalo na ang mga libro ni Moses mula Genesis hanggang Deuteronomy. Bagamat mapupurihan mo sila sa bagay na yan, subalit meron silang mga maling pinaniniwalaan. Hindi man lahat ng maling paniniwala ng mga Saduceo ay ating mailalahad. Ang ilan lamang sa kanilang mga paniniwala na salungat sa banal na kasulatan, katulad ng una, ang mga Saduceo ay mga extremely self-sufficient to the point na kanilang idinidenied na ang Diyos ay mayroong kinalaman o may ginagawa sa bawat araw-araw na buhay. Pangalawa, ang mga Saduceo ay hindi naniniwala sa pagkabuhay mula sa patay ayon sa Matthew chapter 22 verse 23, Mark chapter 12 verses 18 to 27, Acts chapter 23 verse 8. Dahil sa paniniwalang yaan, ang mga Saduceo ay buong tapang na kinalaban ang pangangaral ng mga apostol na si Jesus ay nabuhay na maguli mula sa patay. Pang-apat, ang mga Saduceo ay hindi naniniwala sa kabilang buhay. Kanilang pinanghahawakan na ang kaluluwa ay maglalaho kapag namatay ang tao, kung kaya't hindi sila naniniwala na mayroong anumang penalty o gantimpala pagkatapos ng buhay dito sa lupa. Pang-apat, ang mga Saduceo ay hindi naniniwala sa existence sa mundo ng mga espiritu, katulad ng mga anghel at mga demonyo ayon sa Acts 23 verse 8. Ngayon, dahil ang mga Saduceo ay basically isang political party, higit kaysa isang sekta na relihiyon, sila ay mga walang concern kay Jesus Christ hanggang sila ay natakot na si Jesus ay makakapaghila ng atensyon ng mga Romano. Sa puntong yun, nakisanib puwersa ang mga Saduceo sa Pariseo
at sila ay nagsabuatan upang ipapatay si Kristo ayon sa John chapter 11, 48 to 50, Mark chapter 14, verse 53, at Mark chapter 15, verse 1. Sunod nating tingnan ang mga Pariseo. Tinatanggap ng mga Pariseo ang nakasulat sa salita bilang inspired or kinasihan ng Diyos. Sa panahon ng ministry ni Kristo dito sa lupa, ito ang tinatawag natin ngayon lumang tipan. Nakalulungkot nga lang na ang mga Pariseo ay nagbigay na pantay na autoridad sa oral na tradition na sinasabi nila na ang tradisyon ay galing pa kay Moses. Sa paglipas ng maraming siglo or centuries, ang mga parisaik na tradisyon ay mayroong epekto or halaga dahil sa pagdagdag nito sa salita ng Diyos na siya namang ipinagbabawal ayon sa Deuteronomy chapter 4 verse 2. Sa mga aklat ng Ebanghelyo, Book of the Gospels, ay makikita natin ang maraming halimbawa na ang mga Pariseo ay itinuturing nila ang kanilang mga tradisyon kapantay ng salita ng Diyos ayon sa Matthew chapter 9 verse 14, Matthew chapter 15 verses 1 to 9, Matthew chapter 23 verse 5, Matthew chapter 23 verse 16 and 23, Luke chapter 11 verse 42. Ginamit ni Jesus ang Isaiah 29 verse 13 bilang aplikasyon na kanyang paghahatol sa mga Pariseo nang sinabi ni Jesus sa kanila, itinuturo nila bilang aral ang mga utos ng mga tao. Sa makatuwid, katulad din niya ng maraming sekta sa ngayon na mas itinuturo pa at pinaniniwalaan ang mga libro at mga kapahayagan ng kanilang mga pundador. Mas pinaniniwalaan ang mga doktrina ng kanilang taong pundador kaysa Biblia. Hindi magkasundo sa maraming doktrina ang Pariseo at mga Saduseo. Ngunit, isinantabi ng dalawang pangkat na ito ang kanilang mga pagkakaiba sa doktrina dahil sa isang kadahilanan, ang paglilitis kay Jesus Christ. Para maisakatuparan ang balak nilang pagpatay kay Jesus, ang mga Saduseo at ang mga Pariseo ay nagkaisa ayon sa Mark chapter 14 verse 53, Mark chapter 15 verse 1, and John chapter 11 verses 4 to 8 to 50. Ang pagdagsang ito ng mga Saduseo at Pariseo sa eksena sa pagbabautismo ni John the Baptist ay isang tiyak na katotohanan na kapag ang Diyos ay may ginagawang maganda sa gawain ng Panginoon, ang mga reliyosong manluloko o mandaraya ay magpapakita o magsusulputan. Ang pangatlong main point natin ay Roman numeral number 3, the comments of John to Pharisees and Sadducees in verses 7 to 12. Ano ang mga sinabi ni Juan or John the Baptist sa paglapit ng mga Pariseo at mga Saduseo para magpabautismo kay Juan? The response of John to the Pharisees and Sadducees. Unang sinabi ni Juan sa mga reliyosong tagapangunang ito ay, number 1, the Pharisees and Sadducees are vipers. In verse 7, Matthew chapter 3 verse 7, it says, but when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers. Tinawag ni Juan ang mga reliyosong tagapangunang ito na mga ulupong bilang mga manluloko, bilang mga mandaraya. Pangalawang sinabi ni Juan sa mga reliyosong leaders na ito ay, number 2, the Pharisees and Sadducees are heading to wrath. In verse 7, Matthew chapter 3 verse 7, it says, who hath warned you to flee from the wrath to come? Binalaan ni Juan ang mga reliyosong tagapangunang ito na sila ay makakaranas ng galit ng Diyos sapagkat sila ay nasa ilalim ng galit ng Diyos. Ang pangatlong sinabi ni Juan sa mga religious leaders na ito ay,
Number 3, the Pharisees and Sadducees needed to repent. In verses 8 to 9. Matthew chapter 3, verses 8 to 9. It says, "Bring forth therefore fruits meet for repentance. And think not to say within yourselves, We have Abraham to our father. For I say unto you that God is able of this stone to raise up children unto Abraham." Hinamon ni Juan ang reliyosong mga tagapangunang ito na sila ay magsisi sa kanilang mga kasalanan at talikuran ang kanilang mga maling paniniwala na salungat sa salita ng Diyos at kilalanin si Jesus ang siyang Mesiyas, Hari ng mga Hudyo at tagapagligtas ng Israel. Pang-apat na sinabi ni Juan sa mga religious leaders na ito ay, number 4, whosoever don't have God's righteousness are judged already and will be burned. In verse 10, Matthew chapter 3, verse 10, "And now also the axe is laid unto the root of the trees. Therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire." Bagamat ang mga reliyosong tagapangunang ito ay nagtuturo ng pagganap ng kautusan at mga tradisyon ng tao para sa self-righteousness, ay sinabi ni Juan sa kanila na hindi nakuha ng mga Pariseo at Saduceo ang katwiran ng Diyos, God's righteousness. Kaya't sila ay nahatulan na at sila ay susunugin. Ang panglimang sinabi ni Juan sa mga religious leaders na ito ay, number 5, John preaches that water baptism is not the baptism that can save. In verse 11. Matthew chapter 3, verse 11. "I indeed baptize you with the water unto repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire." Niliwanag ni Juan sa lahat, lalo na sa mga Pariseo at mga Saduceo, na mga reliyosong tagapanguna na ang pagsunod sa bautismo ng tubig ay hindi makapagliligtas ng kaluluwa, kundi yung bautismo sa Espiritu sa pamamagitan ni Kristo na tagapagligtas. Ang sino man na hindi nauunawaan ang aklat ng Mateo ay hindi nila nare-realize na ang bautismo ng banal na Espiritu na binabanggit ni Juan or John the Baptist sa verse 11 ay naganap sa unang pagparito ni Kristo ayon sa ibinili ni Jesus sa mga alagad na sila ay maghintay sapagat sila ay babautismuhan sa Espiritu. Acts chapter 1 verses 4 to 5, it says, "Wait for the promise of the Father, which said he, Ye have heard of me. For John truly baptized with water, but ye shall baptize with the Holy Ghost not many days hence." Ang pangakong ito ay natupad sa araw ng Pentecostes, ayon sa Acts chapter 2, verses 1 to 4. At ang bautismo ng Espiritu ang maglalagay sa bawat mananampalataya sa katawan ni Kristo, ayon sa 1 Corinthians chapter 12, verse 13. It says, "For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit." At sa kabilang dako, ang bautismo naman sa apoy na binabanggit ni Juan or John the Baptist sa verse 11 ay naganap sa pangalawang pagparito ng Panginoon na may pagliliyab na apoy upang hatulan ang mga hindi kumilala sa tunay na Diyos ayon sa paliwanag ni Pablo sa 2 Thessalonians chapter 1 verses 7 to 8. It says, "And to you who are troubled, rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ."
Ngunit, purihin ang Diyos sapagkat Kanyang ililigtas ang sinumang lumapit sa Diyos. Nagsisi sa lahat niyang mga kasalanan at nagtiwala na sapat na ang ginawa ni Kristo na katubusan sa lahat niyang kasalanan na si Kristo ay namatay ayon sa kasulatan, inilibing at pangatlong araw ay muling nabuhay sa pisikal ayon sa kasulatan. 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, kung kaya't siya ay pinagkalooban ng karapatan maging anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12, Galatians chapter 3 verse 26, at tinanggap ang libreng kaligtasan magpakailanman. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, Romans chapter 6 verse 23. Amen? Pang-anim na sinabi ni Juan sa mga religious leaders na ito ay, number 6, John said to all the Pharisees and Sadducees that Jesus will sift out all religious fraud and burn them in unquenchable fire. Matthew chapter 3 verse 12, it says, whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor and gather his wheat into the garner, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Sinabi ni Juan or John the Baptist sa pandinig ng lahat, lalo na sa mga Pariseo at mga Saduceo, na darating ang takdang araw, sasalain ni Jesus ang lahat ng mga reliyosong manloloko upang itapon sila sa hindi namamatay na apoy na sila ay parurusahan magpakailanman. Ang pang-apat na main point natin ay Roman numeral number 4, the compliance of John to Jesus. In verses 13 to 15. Matthew chapter 3 verses 13 to 15, it says, then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John to be baptized of him. But John forbade him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me? And Jesus answering said unto him, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him. Sa pagkakataong ito ay makikita na si Jesus ay dumating mula sa Galilea at patungo sa Jordan para bautismuhan ni Juan. Ngunit sa simula, buong pagpapakababa na humadlang si Juan na hindi siya karapat-dapat magbautismo kay Jesus dahil kinilala ni Juan ang kataasan, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang kamahalan, ang kabanalan ni Jesus bilang tunay na Diyos na nagkatawang tao. Ngunit si Juan ay tumalima, sumunod or nag-comply sa utos ni Jesus na dapat niyang gawin. Niliwanag ng verse 15 na pinahintulutan ni Jesus si Juan na gawin ang pinagagawa ni Jesus sa kanya upang matupad ang buong katwiran or fulfill all righteousness. Ano ang ibig ipakahulugan ito? Ang ibig sabihin ng to fulfill all righteousness, si Kristo ang tanging nag-iisa na makapagsasatisfy or makapagbibigay ng kasiyahan sa demand ng Diyos na kabayaran sa lahat ng mga kasalanan ng tao. Si Jesus lang ang tanging umako ng kasalanan ng lahat ng tao. Si Jesus lang ang karapat-dapat na kapalit sa pwesto ng lahat ng taong makasalanan, na sa buong kakayanan ng tao at sa lahat na mabubuting magagawa ng tao at sa lahat ng kautusan na susundin ng tao, ay walang makapagbibigay ng katugunan o kasiyahan sa hinahanap na demand ng Diyos bilang singil sa kasalanan ng tao. Hindi tayo maliligtas sa ating mga sariling righteousness ayon sa Titus chapter 3 verse 5.
not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Sabi ni Pablo, sa sulat niya kay Tito, hindi ayon sa mabubuti nating ginawa, tayo maliligtas. Sa makatuwid, walang sino mang matuwid sa pamantayan ng Diyos. Ayon sa Romans chapter 3 verse 10, it says, as it is written, there is none righteous, no not one. Bakit? Ayon naman sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sa makatuwid, tanging ang righteousness lamang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ ang makapagliligtas sa atin ayon sa Romans chapter 3 verses 20 to 26. Therefore, by the deeds of the law there shall no flesh be justified in His sight. For by the law is the knowledge of sin. But now, the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Even the righteousness of God, which is by faith of Jesus Christ, unto all and upon all them that believe. For there is no difference, for all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare, what is the word? His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God, to declare, I say at this time, what is the word? His righteousness, that He might be just and the justifier of him which, what is the word? Believeth in Jesus. Kaya't nang sinabi ni Jesus kay Juan sa verse 15 to fulfill all righteousness, ibig sabihin walang sino man nakafulfill at makakafulfill ng righteousness ng Diyos na dinidemand ng Diyos. Tanging si Kristo lamang ang nakafulfilled ng buong righteousness ng Diyos. Siya lamang ang makapagliligtas sa atin at tayo ay maliligtas through God's righteousness by faith in Jesus Christ. Makakamit ng sino man ang righteousness ng Diyos at tayo'y ibibilang na righteous sa harapan ng Diyos kung ang sino man ay magsisisi sa kanilang mga kasalanan at sasampalataya kay Jesus Christ bilang tagapagligtas. Amen? Ang panglimang main point natin ay Roman numeral number 5, the confirmed Savior is Jesus. And verses 16 to 17. Matthew chapter 3, verses 16 to 17. It says, and Jesus, when He was baptized, went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened unto Him. And He saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon Him. And lo, a voice from heaven, saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Sa mga eksenang ito ay ating makikita ang pagbautismo kay Jesus ayon sa verse 16. It says, He was baptized. Binanggit sa verse 16 ang katagang went up straightway out of the water, and lo, the heavens were opened. Ipinapaunawa sa atin na tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay ng access patungo sa langit. Sinabi ni Jesus sa John chapter 14 verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Wala anyang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesus. Binanggit sa verse 16 sa ating teksto ang katagang the Spirit of God descending like a dove. Ang Espiritu ng Diyos ay bumababa
katulad sa kalapate. At binanggit din sa verse 17, a voice from heaven saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Ipinapakita na ang tatlong persona ng Diyos, ang Trinity, ang nagpapatotoo ng realidad na si Jesus ang tanging daan patungo sa langit. Wala nang iba. Makikita po natin, nandoon ang banal na Espiritu, bumababa parang kalapate. Naroon ang Ama. At nagsalita, sabi niya, ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan. At naroon naman ang anak, si Jesucristo, nakatayo doon sa Jordan River. Mga kapatid, maliwanag na pinatutuhanan ng tatlong personang ito, the Trinity testified na si Jesus Christ lang ang tanging daan patungo sa langit. Wala nang iba. Hindi ang pagsapi sa anumang relihiyon o sekta. Hindi ang paggawa ng mabuti. Hindi ang pagtupad ng mga kautusan. Hindi ang pagsunod sa mga ordinansa ng simbahan. Hindi ang pagbabautismo sa tubig. Hindi ang pagkumpisal o maningas na pananalangin. Kundi sa pamamagitan lamang ng pagsisisi sa mga kasalanan at pagsampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas. Si Jesus lamang ang daan patungo sa bukas na langit. Bukas ang langit sa sinumang naligtas dahil kay Kristo. Si Jesus Christ ang hari ng Israel. Si Jesus Christ ang tagapagligtas ng Israel. Si Jesus Christ ang Misaya ng Israel. Si Jesus Christ lamang ang iisang makapagliligtas mula sa lahat nating mga kasalanan. Ipinakilala ng forerunner na si John the Baptist sa Israel, si Jesus Christ. O ipinakilala si Jesus Christ ni John the Baptist sa Israel. Si Jesus Christ ang confirmed Savior. Savior of the world. Amen. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Maraming salamat po, O Panginoon, sa aklat ni Mateo, kung saan patuloy po namin na pag-aaralan at nasusubaybayan mula sa pagkasilang ni Jesus bilang sanggol at isang bata hanggang sa kanyang paglaki. O Lord, salamat po, O Panginoong Jesus, sa iyong pagparito upang kami ay magkaroon ng isang akses sa langit. Sa pamamagitan niyo po, upang kami ay magkaroon ng pag-asa at tagapagligtas ng aming mga kaluluwa. Salamat po, O Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus Christ. Amen.